Kabanata 2051. Sa paanan ng bundok, nakatitig si Radan sa matinding pagkabigla nang makita niyang tumakas sa huli ang tatlong humamon kay Severin. Kanina, labis siyang nag-aalala para sa kaligtasan ni Severin at handa na sana siyang makialam kung sakaling mangailangan ng tulong ang kanyang senior upang mabawasan ang bigat ng laban. Tutal, si Sean ay isang kilalang henyo sa South Sky na nakapatay pa ng isang level 9 Supreme Saint, kahit siya ay level 7 Supreme Saint pa lamang noon. Ang ganitong uri ng tagumpay ay hindi madaling makamit, kahit pa para sa isang tanyag na prodigy at core disciple tulad ni Celeste. Hindi kailanman inakala ni Radan na ang tila low profile na si Severin ay magagawang itulak si Sean na tumakas. Nang ilabas ni Sean ang Golden Spirit Constitution, muntik nang tumigil ang tibok ng puso ni Radan at handa na siyang sumugod sa unang pagkakataon. Hindi man lang sumagi sa kanyang isip na magagawa ni Severin na magdulot ng ganoon kabigat na pinsala kay Sean hanggang sa mapilitan itong umatras. Halo-halong emosyon ang naramdaman niya habang tinitingnan si Severin na nakalutang sa himpapawid. Lalong lumakas si Severin mula noong engkwentro nila sa 7th Mountain, wika niya sa sarili na puno ng paghanga. May malinaw na pagkakahati sa mga prodigy ng South Sky. Una, naroon ang mga ordinaryong prodigy tulad ni Sean, Uzer, at Celeste. Ang mga ganitong tao ay sapat na upang makipagsabayan sa kapareho nilang antas, at sa pinakamahusay na sitwasyon, kaya nilang talunin ang bahagyang mas malakas sa kanila. Pagkatapos, naroon ang mga super prodigy na kadalasang pinag-uusapan ng lahat. Mga individual tulad ni Carl, Simeon, at Kali. Sila ay biniyayaan ng Divine Constitution at kayang pumatay ng mga kalaban na mas malakas sa kanila ng tila walang kahirap-hirap. Sa paningin ni Radan, maaari na si Severin na banggitin kasama ng mga halimaw na iyon, at ganoon din ang opinyon ng marami sa mga disipulo ng Gronde Uno sect. Samantala, sa itaas, pinanood ni Severin ang pagtakas ng tatlo at wala siyang balak na habulin pa sila. Hindi kailanman naging madali ang pumatay ng mga Supreme Saint na magkakapantay ang antas. Hindi tulad ng mga Royal Saint, ang mga Supreme Saint ay may mas matibay na kaluluwa at mas malalaking reserba ng kapangyarihan. Walang Royal Saint ang madaling makaaabot sa ganitong antas. Ang mga na-activate na Meridian ay nagpapahintulot sa kanila na gamitin ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa, na ginagawang parang mga halimaw sa anyong tao. Ang pagpatay sa kanila ay hindi biro. Bukod pa roon, si Sean ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ang young master ng Gars, at ang Gars ay isang kilalang pamilya sa South Sky. Tiyak na may mga paraan sila upang matiyak na hindi basta-basta mapapatay ang kanilang young master. Dahil dito, pinili ni Severin na huwag nang ituloy pa ang pag-atake. Isinukbit niya ang Scarlet Sky Sword at sa sandaling iyon, isang figure ang mabilis na lumapit. Si Gilda, nakapansin-pansing namumutla sa takot, ay may noo na kulubot sa pag-aalala. Nasugatan ka ba, Severin? Tanong niya na puno ng pagmamadali. Ang labanan sa himpapawid ay isang nakakatakot na karanasan para kay Gilda, dahil ang lakas na inilalabas ni Sean at Severin ay tila kayang pabagsakin ang langit anumang oras. Ang mga palitang hampas nila ay nagpaguho ng ilang bundok, at ang mga bakas ng labanan ay nag-iwan ng malalalim na bangin sa paligid. Maging ang langit ay may mga sugat pa mula sa kanilang sagupaan, at ang mga puwang sa kawalan ay nangangailangan pa ng oras upang magsara. Natural lamang na mag-alala si Gilda matapos masaksihan ang lahat ng iyon. Pareho rin ang pag-aalala ni Gilda sina Sheila, Sofia, at Diane. Tiningnan ni Severin ang kanilang mga balisang mukha at ngumiti ng may pagpapakalma. Ayos lang ako, mariin niyang sinabi. Biglang yumalulong ang mga Meridian ni Severin. Isang malakas na init na parang pagan ang damaloy sa kanyang katawan at nagpaalab sa hangin sa paligid. Isa itong malinaw na pagpapakita ng kanyang perpektong yugto ng level 7 Supreme Saint, habang ang espiritual na enerhiya niya ay naglalabas ng nakakatakot at nangingibabaw na aura. Sa wakas, nakahinga ng maluwag sina Diane at ang mga babae. Tinanong ni Severin, kumusta ang naging ani ninyo? Ang Treasure Mountain ay halos 1,000 metro ang taas at tila umiiral na mula pa noong unang panahon. Napakasagana ng espiritual na enerhiya, na halos parang nagiging likido na ito.
Ang mga mahalagang halamang espiritual ay tumutubo na parang damo sa mga gilid ng bundok. Kahit karamihan ay mababang antas, ang mga nasa gitnang bahagi ng bundok ay may kahangahangang kalidad. Kung hindi dahil dito, hindi sana ito dinumog ng napakaraming cultivator. Matapos makuha ang Fire Phoenix Snow Lotus na ginagamit para sa 8th grade pills, naramdaman ni Severin na kailangan niyang kamustahin ang kanyang mga asawa. Ngumiti si Diane nang may pagmamalaki habang inilabas ang laman ng kanyang storage ring. Maswerte ako, nakahanap ako ng mga 10 6th grade herbs, sabi niya. Sa isang kumpas ng kamay, lumutang ang mga tangkay sa harap nila at naglabas ng mabangong amoy. Sumunod sina Sheila at ang iba pa at ipinakita rin ang kanilang mga nakuha. Ngumiti si Severin habang tinitingnan ang koleksyon nila ng 6th grade high-rank herbs. Si Wildfire ay isang maalamat na Royal Paragon na ang presensya ay mararamdaman pa kahit makalipas ang 10,000 taon mula nang siya ay pumanaw. Maging ang iniwan niyang kuweba ay punong-puno ng kayamanan. Bukod sa Sky Soil Zenith at sa mga teknik sa pakikipaglaban na kanyang iniwan, ang kuweba ay naging isang santuwaryo ng espiritual na enerhiya na halos naging likido na matapos mawalay sa mundo sa loob ng napakahabang panahon. Dahil sa masaganang kapaligiran, maraming halamang espiritual ang tumubo roon, at ang ilan ay libo-libong taon na ang tanda. Kahit isa na si Severin sa 6th grade high-rank alchemist na malapit nang umabot sa 7th grade, mahalaga pa rin ang mga 6th grade pills. Napuno siya ng kasiyahan sa naging tagumpay ng kanyang mga kasama. Ngayong nasa akin na ang Fire Phoenix Snow Lotus, susubukan nating tingnan kung may iba pa tayong makukuhang gantimpala, sabi ni Severin na may kislap sa kanyang mga mata. Hindi lang mga halamang espiritual ang laman ng mga guhong ito. Kung ganoon lang, hindi sana nito naakit ang lahat ng malalaking sekta at mga rogue cultivator sa buong South Sky. Ang pamana ng isang Royal Paragon, maging ito man ay ang Sky Soil Zenith o iba pang napakahalagang teknik, ay isang tukso na hindi kayang tanggihan ng sinumang matinong cultivator. Ang pag-angkin sa mga ganoong kayamanan ay maaaring magtulak sa isang tao sa hindi masukat na taas, at posibleng maging susi pa upang maging isang Royal Paragon. Sabay-sabay na tumango sina Diane at ang mga babae matapos marinig ang sinabi ni Severin. Alam nilang lahat kung gaano kalaki ang nakataya. Matapos tipunin ng mga disipulo ng Grande Uno sect at ipaalam na magpapatuloy na sila sa paglalakbay, sandali munang nagpahinga ang lahat bago muling umusad sa pamumuno ni Severin. Habang papalapit sila sa pinakasentro ng guho, marami silang nasalubong na mababang antas na mga halamang gamot sa daan. Hindi nagtagal, isang panibagong bundok na nagliliwanag ang nasilayan ni Severin. May formation na nagbabantay sa tuktok nito, ngunit malinaw na sagana rin iyon sa mga kayamanan. Ang lugar ay tunay na kahalintulad ng tirahan ng isang Royal Paragon. Puno ng kayamanan. Bagaman ang iilang kumikislap na bagay sa tuktok ay medyo mababang antas na espiritual na kayamanan, sapat na itong mahalaga para hindi palampasin ni Severin. Tuwang-tuwa si Severin at sinabi na, "Luck is on our side, it seems. Yet another treasure trove has emerged barely halfway into this place." Pagkatapos ay pinangunahan niya ang kanyang mga asawa patungo sa bundok kasama sina Raden at iba pang disipulo ng Grande Uno sect. Noong panahong iyon, ang mga di-kaakibat na practitioner at mga disipulo mula sa mga pangunahing sekta sa South Sky ay nakapalibot na sa bundok. Tahimik ang mga tao nang dumating si Severin, dahil may nakakilala sa kanya. Nako, isa yan sa mga pangunahing disipulo ng Grande Uno sect. Mukhang pinagmamasdan din niya ang kayamanan sa tuktok ng bundok. Wala kang ideya kung gaano siya kalakas. Nagdulot siya ng malubhang pinsala kay Sean. Hindi ko alam yun. Kalimutan na lang natin ang kayamanan. Masyadong malakas si Severin para sa kahit sino sa atin. Napansin ni Severin ang pamilyar na mukha sa gitna ng mga tao. Si Tobias iyon na tumakas noong nakaraan. Ngumiti siya at sinabi na hey, nagkita tayo muli. Namutla si Tobias na napapalibutan ng isang dosenang miyembro ng Steel sa pagdating ni Severin. Ang alaala ng kanilang laban para sa Fire Phoenix Snow Lotus ay nagdulot ng kilabot sa kanya. Napilitan siyang ngumiti ng pilit at sinabi na what a coincidence. Kasabay nito, isinumpa ni Tobias ang kanyang malas.
Ang makasalubong muli si Severin ang huling bagay na nais niya na hindi mangyari. Bagaman hindi siya nasaktan sa kanilang nakaraang alitan, kumbinsido na siya sa lakas ni Severin, dahil kahit ang kanyang mahalagang soul-devouring nail ay nabigo na tumagos sa depensa ni Severin. Ang kaisipang iyon ay nagdulot ng kilabot sa kanya. Nang tumakas si Sean, sinamantala ni Tobias ang pagkakataon para makaiwas dahil ayaw niyang sayangin ang oras at enerhiya sa pakikipaglaban kay Severin. Pinag-isa niya ang kanyang mga kasamahan at nagsimulang maghanap ng kayamanan, na kalaunan ay natagpuan niya. Ngunit tila nasa likod siya ni Severin, dahil natagpuan rin ni Severin ang parehong kayamanan. Ang posibilidad na kakalabanin siya ni Severin para sa bagong set ng kayamanan ay nagdulot ng kapaitan sa pakiramdam ni Tobias. Pinangunahan ni Severin ang kanyang grupo patungo sa isang bukas na lugar at hindi na ipinagpatuloy ang usapan kay Tobias pagkatapos ng pagbati. Ang kanyang pagmamasid ay nagpakita na aabutin ng ilang oras bago mabasag ang limitasyon. Habang lumilipas ang oras, lumakas ang espiritual na liwanag ng bundok at nakahikayat ng daan-daang practitioner patungo rito. Nang matapos ni Severin ang kanyang pagsasanay at handang mag-unat, tumingin siya sa malayong kalangitan. Isang asol na liwanag ang dumaan sa abot tanaw, at ang enerhiya mula rito ay tila pamilyar. Habang bumaluktot ang bahaghari pababa, isang tinig na puno ng kagalakan ang tumawag kay Severin. "Haha! I didn't expect to find you here, Severin." Lumabas si Raymond, isa sa mga core disciples, mula sa liwanag. Ngumiti si Severin at sinabi na it's you. I thought you were someone else. Simula nang pumasok sa mga labi ng guho, nawala ang komunikasyon ni Severin kay Raymond, Celeste, at sa iba pa. Ayon sa paunang pagtataya ni Severin, inaasahan na niyang makatagpo si Celeste at Raymond sa gitna ng mga labi ng sinaunang lugar. Ngunit, dinala ng tadhana si Raymond sa kanya ng mas maaga kaysa inaasahan. Sa pagdating ni Raymond, mas naging kumpiyansa si Severin na makuha ang kayamanan sa bundok na iyon. Gaya ng inaasahan, ang pagdating ni Raymond ay nagpasiklab ng maraming usapan sa mga nagtipong practitioner. Ilan sa kanila ang nagbiro at nag-usisa tungkol sa kanyang presensya at talento. Habang pinagmamasdan ni Tobias ang pagdating ni Raymond, lalo pang kumunat ang kanyang noo. Tumindi ang kanyang pagbabantay habang nakatitig siya sa isang malakas na kalaban. Pagmasdan ang masiglang pakikipagpalitan ni Raymond kay Severin, napamura si Tobias sa sarili niyang sumpa. Maaaring may bahagyang tiwala si Tobias na makipagsabayan sa kayamanan kung si Severin lamang ang kanyang kalaban. Bagaman natatakot siya kay Severin, naniniwala siyang maaari niyang panindigan ang sarili laban dito at makakuha kahit isa o dalawang kayamanan sa bundok. Ngunit sapat na siyang nag-alala sa presensya ni Severin at nadama ang pressure. Ang pagkakaroon ng level 9 Supreme Saint na tulad ni Raymond ay nagpatigil sa huling pag-asa ni Tobias. Nais na niyang umatras at iwan ang laban para sa mga kayamanan. Pareho ang interes ni Raymond at Severin dahil pareho silang mula sa parehong sekta. Ang harmony ng isa ay parang hinamon ang dalawa ng sabay. Hindi kanais-nais na sitwasyon. Ang alaala ng pagkasugat ni Severin kay Sean ay bumabalot kay Tobias. Tumitig siya ng matindi kay Severin at pilit na pinagsama ang kanyang mga kasapi bago lisanin at maghanap ng ibang kayamanan. Mas mabuti na sa ibang lugar ang swerte, iniisip niya. Ang pag-atres ni Tobias ay pumukaw ng kuryosidad ni Raymond. Sa kanyang pagkakaalam, ang lakas ni Tobias ay halos katulad ng sa kanya, at pareho silang kinikilala bilang prodigy ng South Sky. Para kay Raymond, tila natakot si Tobias kay Severin. Tiningnan niya si Severin na may kunot sa noo at nagtanong kung bakit ganoon ang reaksyon ni Tobias. Hanggang sa puntong iyon, si Severin mismo ay nagulat sa nangyari. Nagpakita siya ng mapang-akit ng ngiti at sinabi na tila natakot lang siya kay Severin. Lalo pang lumala ang pagkalito ni Raymond. Bakit siya matatakot? Doon, ang kanilang mga kapwa at disipulo ay nag-umpisang magkwento tungkol sa nangyari kanina. Hindi mo pa maaaring malaman, pero hindi kailanman natalo si Severin nang harapin kina Sean, Uzer, at Tobias. Pati si Sean ay nasugatan. Nagpakita ng hindi makapaniwalang ekspresyon si Raymond. Alam niya ang lakas ng tatlong ito, sapagkat ang kanilang kakayahan ay hindi gaanong naiiba sa kanya.
Kung siya ay sinalakay ng tatlo, ang tanging pagpipilian ay umatras, hindi harapin ang tatlo ng sabay at sakta ng isa. Ngunit ang matibay na paninindigan sa kanilang boses ay naghasik ng pagdududa sa kanyang isipan. Tumingin siya kay Severin at nagtanong kung totoo iyon. Tumango si Severin nang walang magawa. Ang kumpirmasyon na nasugatan nga ni Severin si Sean ay nag-iwan kay Raymond na walang salita at ang mga mata niya ay lumaki sa gulat. Kabanata 2055. Nakatitig si Raymond kay Severin na nakabuka ang bibig. Alam niya na pinagpala si Sean ng Golden Spirit Constitution at palaging kinikilala bilang prodigy ng Gars. Kayang-kaya ni Sean na patayin ang mas malalakas sa kanya, kahit sa murang edad, at partikular na pinaalalahanan sila ni Pickmaster Miles ng 7th Mountain na mag-ingat kay Sean. Bilang isang level 8 Supreme Saint na may Golden Spirit Constitution, madali niyang nalalampasan ang lakas ng ilang level 9 tiers. Si Raymond, na level 9 rin, baka kayang malampasan siya, ngunit si Severin, na level 7 Supreme Saint, ay lumampas pa at hinarap ang tatlong malalakas na kalaban. Para sa karaniwang practitioner, ang maliit na agwat sa bawat yugto ay parang kawalan. Kapag mas mataas ang antas, mas malaki ang agwat. Kahit ang level 3 Warrior King ay kayang talunin ang level 8 o 9 Warrior Kings gamit ang tamang teknik at mahusay na sandata, ngunit para sa Supreme Saints, imposible ang ganitong pangyayari. Bawat yugto sa isang level ay nangangailangan ng pagbubukas ng ilang meridians, na may layunin na ma-activate lahat ng 365 nito. Ang mga meridians na ito ay nag-iimbak ng napakaraming spiritual energy, kaya napakalaki ng agwat sa kapangyarihan sa pagitan ng bawat kalahating yugto. Karamihan ng Supreme Saints ay nagmula sa elite sects at pamilya ng South Sky. Kaya pareho ang antas ng sandata o star grade techniques. Ang teknik sa pakikipaglaban at sandata ay pareho sa kakayahan, kaya ang mga nakakalampas sa isang yugto para patayin ang mas malakas ay tunay na henyo. Ang magawa iyon ng dalawang yugto sa halip na isa ay para lamang sa pinakamahusay sa pinakamahusay. Bagaman inaasahan sa core disciples na magkaroon ng ganitong talento, si Sean ay hindi basta kalaban. Kilala ang Garciang Master sa kanyang kakayahan, dahil nakapatay na siya ng level 9 Supreme Saints kahit dalawang level na mas mababa. Ang kanyang reputasyon ay nagsasalita para sa kanya. Samantala, nakamit ni Severin ang katulad na tagumpay laban sa tatlong kalaban, isang bagay na baka hindi rin magawa ni Raymond. Nang bumalik sa kanyang pag-iisip, tumingin si Raymond kay Severin na may halo ng paghanga at pagkamangha. Napakalakas mo kaysa sa itsura mo. Hindi ko akalaing kayang mong talunin ang prodigy na tulad ni Sean. Nanatiling mapagpakumbaba si Severin habang tinitingnan ang komplikadong emosyon sa mukha ni Raymond. Lahat ito ay swerte lamang. Masyado kang mapagpakumbaba, sabi ni Raymond habang tumatawa. Iniiling niya ang kanyang ulo at nagdagdag pa. Kahit ako hindi ako tiyak na kakayanin kong harapin ang tatlong kalaban, lalo na masaktan ang isa. Si Sean, Uzer, at Tobias ay kilalang tao sa kanilang karapatan. Talunin kahit sino sa kanila ay malaking hamon. Muling naalala ni Raymond ang kanyang unang pag-aalinlangan ng lumikha ang sekta ng posisyon ng core disciple para lamang sa kanya. Naging mausisa si Raymond nang unang sumali si Severin sa sekta at nagtanong kung ano ang mga kwalipikasyon ni Severin na nagdala sa sekta upang bigyan siya ng ganoong katayuan. Kasunod nito ang sunod-sunod na tagumpay, kung saan nalampasan ni Severin si Emery sa Alchemy Tower ranking at natalo si Xiam, na nasa ika-10 pwesto sa Prodigy rankings. Kalaunan, naabot niya ang ika-7 palapag ng Alchemy Tower at naging unang disipulo sa mahabang kasaysayan nito na naitalang una. Lumipas lamang ang kalahating taon, ngunit tila nagmistulang lumipad ang oras. Nawala ang mga nakaraang araw sa dilim, ngunit patuloy na hinahangaan ng lahat si Severin sa kanyang mabilis na pag-angat. Palaging nais ni Raymond na magkaroon ng matibay na ugnayan kay Severin dahil umaasa siyang makuha ang posisyon bilang susunod na leader ng sekta. Ngunit ang pangarap na iyon ay tila lalong lumalayo habang siya ay napapailalim sa anino ni Severin. Si Spencer at Riley, ang ikalawa at ikatlong core disciples, ay kasing lakas at hindi dapat maliitin. Kaya naman, ang presensya ni Severin ay nagdagdag pa ng isang antas ng paghanga at pagtataka na nag-iwan kay Raymond sa pagkausisa.
Hindi nais ni Severin na masyadong magtagal sa pagkabigla ni Raymond, kaya tumingin siya sa bundok at sinabi na tila humihina na ang formation doon. Dapat nilang tapusin ito sa lalong madaling panahon. Tumingin si Raymond sa direksyon ng tingin ni Severin at nasilayan ang protective veil na bumabalot sa bundok. Ang humihinang hadlang ay hindi tatagal, at isang kaguluhan ng mga practitioner ay nagtipon na sa paanan ng bundok. Lahat sila ay naghihintay na bumagsak ang hadlang upang makuha ang kayamanan. Gayunpaman, ang mga mababang kalidad na kayamanan ay hindi gaanong nakatawag ng pansin kay Raymond kumpara sa posibleng mas mahuhusay na kayamanan sa gitna ng labi ng lugar, at mas nais niyang huwag masayang ang oras sa mga ito. Sa muling determinasyon, tumingin siya kay Severin at sinabi na siya ang susubok sa pagbagsak ng hadlang. Lumipad si Raymond sa himpapawid at inilabas ang kanyang level 9 Supreme Saint na spiritual energy. Itinaas niya ang kanyang kamay, pinagsama-sama ang ilang sinag ng banal na liwanag sa isang napakalaking palad, at ibinaba ito ng direkta mula sa langit. Kasing laki ng isang burol ang palad at naglabas ng nakakatakot na aura nang bumangga ito sa formation. Ang impact ay nagpadala ng alon sa hadlang na mistulang mga alon sa lawa. Ipinagpatuloy ni Raymond ang walang humpay na pag-atake sa hadlang, ngunit napatunayan ng pamana ng Royal Paragon na matibay ito. Lalong tumaas ang frustration ni Raymond nang walang bakas na humihina ang hadlang. Sa wakas, itinataas niya ang kamay at lumabas ang isang maliit na berdeng marka, kasing laki ng palad, kasabay ng galaw ng kanyang kamay. Lumipad ang marka sa himpapawid, at lumawak hanggang kasing laki ng bundok, at naglabas ng maliwanag na berdeng liwanag bago bumangga sa hadlang. Sumabog ang marka, na nagpadala ng shockwave na sumira sa hangin at nagpaikot sa buhangin. Ang hadlang ay nagkabasag, at ang mga natira ay nawala sa hangin bilang mga sinag ng liwanag. Ang 8 kayamanan ay nagningning ng mas maliwanag nang bumagsak ang hadlang, na mistulang ipinapahayag ang kanilang pagiging natatangi sa mundo. Lahat ng naghihintay sa paanan ng bundok ay nagtungo sa tuktok upang makuha ang kanilang gantimpala. Pinamunuan ni Severin ang kanyang grupo patungo sa tuktok at naghanda na sumali sa laban. Ang kakaibang ulap na dating bomb alert sa bundok ay naglaho na. Agad na narating ni Severin ang tuktok gamit ang kanyang level 7 Supreme Saint na antas, kahit na kailangan pa niyang pangunahan ang kanyang mga kasama. Nakita ni Severin ang 8 nagniningning na espiritual na kayamanan pagdating niya sa tuktok. Ang una ay isang pamaypay na naglalabas ng apoy at may nagniningning na enerhiya na nakaugnay sa apoy. Ang pangalawa ay isang 3 talampakang itim na ruler na naglalabas ng mapurol na liwanag. May ukit ng mga bituin, araw, at buwan, at kaya nitong hadlangan ang banal na pandama ng isang practitioner. Ang pangatlo ay isang malinaw na kristal na 5 talampakang espada. Mas maliit at mas eleganteng kaysa sa karaniwang mga espada, ngunit napakalamig ng enerhiyang nagmumula rito. Kasama sa iba pang kayamanan ang isang maliit na kawali, isang nagniningning na broadsword, isang polearm na may ukit ng phoenix at dragon, at isang puppet-like humanoid na bagay. Nang bumagsak ang protective formation, tila nagising ang mga kayamanang ito at ang enerhiya sa loob nila ay sumabog, na nagbigay ng liwanag, at nagkaroon ng sariling kalooban upang umakyat sa langit at subukang tumakas. Ang espiritual na kayamanan ay tinawag na ganito dahil sa likas nilang espiritualidad at kakayahan na i-harness ang kapangyarihan ng langit at lupa. Hindi tulad ng mga nakuha ni Severin dati, tulad ng Fire Phoenix No Lotus, ang tunay na espiritual na kayamanan ay tumatanggi sa pag-aari at sinusubukang tumakas kapag naramdaman ang pagbagsak ng proteksyon. Napansin ito ng mga practitioner sa tuktok ng bundok at sinubukan kontrolin ang mga tumatakbong kayamanan. Marami ang sumigaw upang tawagin ang pansin sa mga lumilipad na kayamanan. Magmadali o mawawala sa atin. Ang mga kayamanang ito ay tahimik na nagbago sa loob ng 10,000 taon matapos pinagyaman ng malawak na espiritual na enerhiya ng labi. Ngayon ay naging katawan na ng espiritual na enerhiya. Maaari natin itong gawing elite quality na kagamitan kung makuha natin. Iilang tao lamang ang nakontrol ang kayamanan, ngunit karamihan ay mabilis na natanggal dahil sa napakalakas na aura ng mga ito. Nang makita ito, hindi nag-aksaya ng oras si Severin at ang kanyang grupo at agad na nakipaglaban para makakamtan nilang kayamanan.
Ipinakita ni Dayan ang enerhiya ng kanyang Perfect Stage Level 4 Supreme Saint na antas. Ginamit ang Gigantic Hand Crusher, at tinangka niyang makuha ang Flaming Fan. Samantala, tinap ni Gilda ang isang punto sa harap niya at naglabas ng malaking holographic na thumbprint mula sa langit upang makuha ang maliit na kayamanan. Marami ang nakakaalam sa elite na antas ni Dayan at ng mga kasama niya, kaya iniiwasan nilang makipagkompetensya sa kanila. Ang mga hindi pa nakakakuha ay nag-shift ng atensyon sa iba pang kayamanan na magagamit. Nais din ni Raymond na makuha ang isang kayamanan matapos niyang masira ang formation. Kahit na naabot na niya ang antas kung saan hindi na interesado sa mababang kalidad na espiritual na kayamanan, naaakit siya sa mga ito dahil nag-imbak ang mga ito ng walang katapusang espiritual na enerhiya sa loob ng 10,000 taon. Sa pamamagitan ng paghahanap ng tamang materyales para sa refinement, maaari pa niya itong iangat sa medium o high quality na kayamanan. Napakakaakit na oportunidad na hindi maaaring palampasin ni Raymond. Matatag na iniunat ni Severin ang kanyang palad at sinakmal ang puppet shape na espiritual na kayamanan, na kanyang naipailalim ng madali dahil sa kanyang lakas bilang level 7 Supreme Saint. Matapos makuha ang nais niya, tinulungan niya ang kanyang mga asawa sa pagkuha ng kanilang piniling kayamanan. Agad na nakakuha ang lahat ng kayamanan. Nakuha ni Raymond ang dalawa, ang maliit na kampana at ang polearm. Sama-sama naman nina Severin at ng kanyang mga asawa ang 4 na espiritual na kayamanan. Ang humanoid puppet na naipailalim ni Severin ay kilala bilang Supreme Saint Puppet. Kapag na-activate, maaari itong magpakita ng kakayahan katumbas ng level 9 Supreme Saint at masusunod ang utos na lumaban sa ngalan ng nagmamay-ari. Mas naging interesado si Severin rito kaysa sa iba pang bagay. Ang pamaypay na nakuha ni Dayan ay tinawag na 7-Bird Fire Feather Fan. Isa itong nakakatakot na sandata na gawa sa balahibo ng 7 ibon na may katangiang apoy, at kayang magpakawalay ng langit na puno ng apoy. Ang nakuha ni Gilda, ang Sense Shot Ruler, ay may kakayahang katulad ng Soul Devouring Nail ni Tobias. Kaya nitong hadlangan ang banal na pandama ng isang practitioner at maglunsad ng direktang atake sa kaluluwa ng practitioner. Ang Black Eye Sword na nakuha ni Sheila at Sofia ay hinubog mula sa 10,000 taon na deep sea Black Ice. Kaya nitong hiwain ang malawak na yelo ng walang kahirap-hirap. Nasiyahan si Severin sa 4 na espiritual na kayamanan at nagpa siya na iwan ang natitirang items para sa iba pang practitioner sa paligid. Ang huling mga item ay nakuha ng isang disipulo mula sa Dayform sect at ng isang unaffiliated na practitioner na may lakas katumbas ng level 6 Supreme Saint. Bagamat maraming nanunood ang nadismaya dahil hindi sila nakakuha ng anumang espiritual na kayamanan, iniiwasan nilang maghasik ng kaguluhan matapos masaksihan ang lakas ni Severin laban kay Sean. Ilan sa mga maswerteng practitioner ay nakakuha naman ng refinement material sa tuktok na maaari nilang gamitin upang lumikha ng sarili nilang espiritual na kayamanan. Pagkatapos, umakyat si Severin at ang kanyang grupo sa kalangitan at sumali kay Raymond sa gitna ng hangin. May bahagyang inggit si Raymond habang tinitingnan ang masaganang ani ni Severin. Ikinalugod ni Raymond, "Ikaw ay maswerteng tao, Severin, congratulations sa pagkuha ng 4 na espiritual na kayamanan." Nagpakumbaba si Severin, "Sobra kang magalang. Mga inferior quality lang ang mga ito." Nagpanukala si Raymond, "Dali punta tayo patungo sa central area ng ruins. Maaaring naruroon na si Uzer at ang iba pa." Tumanggo si Severin, alam niyang mas maraming oportunidad sa Central Region. Lalo na ang Sky Soil at ang tagumpay sa mastery ng Sky Soil Heptagold Sword Energy, kaya sabik siyang makuha ang mahalagang yaman na iyon. Hindi na nag-aksaya ng oras si Severin at hinikayat si Raymond, "Tara na." Kasama sina Dayan at iba pa, mabilis silang umakyat patungo sa Central Area. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Dumating ang takip silim, at umupo si Severin na nakalapat ang mga binti sa isang liblib na burol upang simulan ang kanyang pagsasanay. Sa loob ng isang araw, nakapaglakbay sila ng mas mababa sa 100 milya patungo sa Central Area, at natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang kapaligiran na puno ng halos ganap na espiritual na enerhiya.
Perpekto ito para sa pag-iisa, ngunit ang walang tigil na paghahanap ng kayamanan sa loob ng mga ruins ay palaging nangangailangan ng pag-iingat. Habang lumalapit sila sa gitna ng mga ruins, napansin ni Severin ang dumaraming bilang ng mga practitioner sa paligid. Ang mga elite disciples mula sa mga pangunahing sekta, tulad ng Dayform sect at Purevoid sect, ay nakipag-away para sa mas mataas na grade na herbs. Nakaharap sila ni Raymond at Severin sa ilang pagtatangkang nakawan, ngunit matagumpay na naipagtanggol ni Raymond ang kanilang sarili laban sa anumang banta. Gayunpaman, nagpasya silang pumili ng isang burol upang magpahinga sa gabi at makabawi ng lakas. Sa pagninilay sa mga pangyayari ng araw, naisip ni Severin, ang pamana ni Wildfire ay hindi pa lumalabas, at may kaguluhan na sa loob ng ruins. Hindi ako magugulat kung magaganap ang isang madugong labanan kapag natagpuan na ang Sky Soil Zenith. Kahit na madali kong mapagtagumpian ang isang level 9 Supreme Saint, hindi pa rin sapat iyon upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Kailangan kong magkaroon ng breakthrough. Ang matinding kompetisyon para sa pamana ni Wildfire ay nakahikayat ng maraming talentadong individual. Bukod sa kay Sean ng Dayform sect at Tobias ng Steels, ang dalawang leader ng Purevoid at Marver sects ay level 9 Supreme Saints din. Kahit si Raymond ay maaaring maging kalaban. Bagaman parehong core disciples ng sekta, walang kasiguruhan kung susuko si Raymond sa tukso na maging traidor sa isang kapwa core disciple kapag humarap sa mahahalagang pamana. Ang harmony ng maraming level 9 Supreme Saints ng mag-isa ay isang nakakatakot na gawain, lalo na dahil ang kaligtasan ng kanyang mga asawa ang pangunahing prioridad. Huminga si Severin matapos pag-isipan ang sitwasyon at napagtanto kung gaano kahalaga para sa kanya na manguna sa iba upang masiguro ang kanyang pagkakataon na makuha ang mahalagang kayamanan. Sa isip na iyon, gumawa si Severin ng isang mahirap na desisyon. Kailangan kong gamitin ito upang makakuha ng breakthrough. Balak niyang itabi ang Fire Phoenix Snow Lotus para sa mga susunod na alchemical breakthroughs, ngunit naramdaman niyang kailangan na itong gamitin ngayon upang itaas ang kanyang attainment. Lumapit si Severin kay Raymond, na nagpapahinga malapit sa kanya, at mahinahong nagtanong. Kailangan kitang abalahin na magbantay sa akin ngayong gabi. Nang marinig iyon, natigilan si Raymond. Nasa bingit ka ba ng breakthrough patungo sa level 8 Supreme Saint? Nagulat si Raymond dahil naaalala niyang kamakailan lang nag-breakthrough si Severin sa level 7. Hindi niya maiwasang magtaka kung ang breakthroughs ba ay natural sa mga may divine na kakayahan. Umiling si Severin at ngumiti ng mapait, hindi. Ngunit nararamdaman ko na ang labanan sa gitna ng ruins ay uusbong sa madugong labanan, kaya balak kong gamitin ang Fire Phoenix Snow Lotus para sa breakthrough ng maaga. Kumikinang ang mga mata ni Raymond sa inggit sa pag-aari ni Severin ng Fire Phoenix Snow Lotus. Ito ay mahalagang materyales para sa pag-refine ng pil na maaaring magbigay daan sa breakthrough patungo sa Royal Paragon. Kabanata 260. Ang mga bihirang kayamanang ito ay nagdudulot ng matinding alitan kahit sa pagitan ng mga Paragons. Karaniwan, iniimbak ng mga practitioners ang ganitong sangkap at maghihintay hanggang makahanap sila ng kinakailangang materyales upang ma-refine ito sa isang 7th grade pill na makakatulong sa breakthrough. Ngunit si Severin ay nasa hindi paborableng sitwasyon na kinakailangang lunukan ang sangkap upang makamit ang breakthrough patungo sa level 8 Supreme Saint. Bagaman walang duda sa kakayahan ng halamang ito na tulungan ang sinuman sa breakthrough patungo sa Paragon, mas mababa ang cost-effectiveness nito kumpara sa pill sa pag-abot sa antas ng Royal Paragon. Kaya, karamihan ng practitioners ay pinipiling gamitin ito bilang sangkap sa pill sa halip na direktang lunukan. Sa kalooban, unti-unting naiinggit si Raymond kay Severin at nagtaka kung bakit hindi pa siya pinalad na makatagpo ng ganitong mga item. Gayunpaman, hindi niya pinayagan na maaga siya ng selos at nanatiling mahinahon. Kung hindi siya galing sa parehong sekta kay Severin, wala siyang pag-aalinlangan na agawin ang halamang iyon mula kay Severin. Ngunit napagpasyahan niyang makipagkaibigan kay Severin. Bukod dito, magiging katawa-tawa kung gagawa siya ng kaaway kay Severin dahil lang sa isang halaman. Sa wakas, kinikilala niya si Severin bilang isang malakas na individual na mabilis ang progreso. Umiling siya at tiniyak kay Severin, huwag kang mag-alala. Magbabantay ako sa iyo.
Pinamunuan niya si Raden at ang iba pang disipulo palayo upang hindi gaanong maapektuhan ng turbulence sa spiritual energy ang mga disipulo. Nagpasalamat si Severin sa pag-unawa ni Raymond at nagbigay ng payo kay Diane at sa mga babae. Dapat din kayong bumaba sa bundok. Ang breakthrough ay maaaring magdulot ng kawalan ng katatagan sa paligid na espiritual na enerhiya at maglabas ng kakaibang phenomena. Ang matinding pressure ay marahil aabot ng ilang daang milya, at ayokong masaktan kayo. Lumabas ang pag-aalala sa mga mata ni Diane. Hindi na siya baguhan sa mundo ng attainment kaya alam niya kung gaano kahalaga ang Fire Phoenix Snow Lotus. Hindi exaggeration na kahit ang mga paragons ay may inggit sa napakahalagang bagay na ito. Nakipag-usap siya sa pamamagitan ng kanyang divine senses, napakahalaga nitong halamang ito, Severin. Hindi ba sayang kung lunukan mo lang ito? Hindi ba ito magdudulot ng inggit at atensyon mula sa iba? Natanggap ni Severin ang kanyang mensahe at sumagot sa parehong paraan ng komunikasyon, huwag kang mag-alala. Bagaman hindi ko pa kilala ng matagal si Raymond, isa siyang core disciple ng sekta. Ipinakita niya ang kabutihan at ipinadala pa sa atin ang mga regalo bilang pagpapakita ng sinseridad. Mukhang makatwiran ang paliwanag ni Severin, kaya umiling siya at sinabi, sige. Pero magbabantay din kami ng tahimik. Matapos sabihin sa mga babae na mag-ingat, nagtayo si Severin ng isang formation at nilunok ang Fire Phoenix Snow Lotus. Agad na pinuno ng buhay at enerhiya ang kanyang katawan habang ang kanyang energy core ay naging dagat ng spiritual liquid na kumikislap sa hindi mabilang na gintong ilaw. Ang mga berdeng lotus na may kasamang divine scripture of philosophy ay lumitaw mula sa dagat na iyon. Para sa panlabas na nakamasid, tila isang Diyos si Severin na naglalabas ng nakakatakot na aura. Tinaboy nito ang nakapaligid na void, at nagdulot ng alon na umabot ng daan-daang milya. Nagulat ang mga practitioner sa lugar sa napakalakas na aura ni Severin at nagpahayag ng kanilang pagkabigla at hindi makapaniwala habang nasaksihan ang pambihirang phenomenon sa kalangitan. May nagtanong, may nag-eensayo ba rito? Sobrang nakakatakot ang spiritual energy ng taong iyon. Siguradong may nag-breakthrough sa level 8 Supreme Saint. Napakapalad ng taong iyon upang makamit ang breakthrough.